Ano ba talaga ang 15-point proposal ng United States sa Iran? At bakit ito tinuturing na sobrang bigat na kondisyon? Isang deal na humihingi ng pagtanggal ng nuclear program, limit sa missiles, at pagbitaw sa kontrol sa oil routes. Pero sa kabila ng kapalit na economic relief, sinasabi ng Iran na masyado itong one-sided at pabor lang sa US. Kung ganito kabigat ang hinihingi, bakit nga ba nila ito tatanggapin? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Noong March 2026, lumabas ang isang proposal mula sa United States na diretsong ipinadala sa Iran. Hindi ito simpleng suggestion o draft. Isa itong kumpletong plano na may 15 na malinaw na kondisyon na kailangang sundin kung gusto ng Iran na matapos ang tensyon at makabalik sa normal ang sitwasyon. Ang proposal ay hindi pinasa ng direkta. Dumaan ito sa mediation ng Pakistan na naging tulay para makausap ang Iranian leadership. Ibig sabihin, hindi ito public negotiation agad. Tahimik itong ipinasa bilang isang structured deal na kailangang pagdesisyunan sa loob ng limitadong oras. Ang laman ng proposal ay hindi lang tungkol sa isang issue. Pinagsama-sama nito ang nuclear program, military capability, regional influence, at economic sanctions. Sa madaling salita, hindi ito partial agreement. Buong sistema ng Iran ang gustong baguhin ng United States sa iisang deal. Dito pa lang, malinaw na agad kung bakit tinatawag itong maximalist proposal. Hindi ito compromise sa simula. Mataas agad ang hinihingi. Ang approach ng US ay simple. Ilatag lahat ng condition upfront tapos hintayin kung alin ang kayang tanggapin ng Iran. Habang umiikot ang proposal sa diplomatic channels, nagsimula na rin ang pressure mula sa ibang bansa. Maraming ekonomiya ang nakaasa sa magiging resulta nito. Kaya ang 15-point proposal ay hindi lang usapan ng dalawang bansa. Isa itong dokumento na may direktang epekto sa buong rehiyon at pati na rin sa global economy. Sa puntong ito, wala pang kasunduan, wala pang pirmahan. Pero malinaw na ang direksyon. Isang deal na pwedeng magtakda kung ano ang magiging future ng Iran at kung paano magbabago ang balanse ng kapangyarihan sa Middle East. Pagkatapos maipasa ang proposal, ang susunod na tiningnan ng Iran ay hindi kung saan ito nanggaling, kundi kung ano mismo ang laman nito. Dito naging malinaw na hindi ito simpleng ceasefire agreement. Ang 15-point proposal ay nakastructure bilang isang kumpletong kondisyon na kailangang sundin bago makuha ang kahit anong benepisyo. Sa loob ng dokumento, hinati ang mga kondisyon sa iba't ibang aspeto. Nuclear program, military capability, regional involvement, at economic recovery. Hindi hiwa-hiwalay ang mga ito. Nakadisenyo sila para gumana bilang isang package deal. Ibig sabihin, hindi pwedeng pumili lang ng ilang kondisyon. Kailangan tanggapin ang kabuuan bago ma-activate ang kapalit na offer ng United States. Ang pinakaunang napansin ay ang direksyon ng negotiation. Hindi ito equal na palitan ng concessions. Mas malinaw itong compliance-based deal. Ibig sabihin, kailangang mag-comply muna ang Iran sa mga hinihingi bago ibigay ang anumang relief. Lalo na sa sanctions at economic restrictions. May malinaw ding sequencing ang proposal. Unang gagawin ang mga pagbabago sa loob ng Iran, lalo na sa nuclear at military aspects, bago magsimula ang lifting ng sanctions. Hindi ito sabay. Step by step ang proseso at bawat hakbang ay may corresponding verification na kailangang ma-meet. Habang binabasa ang detalye, napansin din na hindi lang short-term ang focus ng deal. May mga kondisyon na pangmatagalan tulad ng permanenteng pagbabawal sa ilang activities at tuloy-tuloy na monitoring ng international bodies. Ibig sabihin, kahit matapos ang initial agreement, may control pa rin sa future actions ng Iran. Sa kabuuan, ang 15-point proposal ay hindi lang pang-resolve ng current situation. Isa itong blueprint kung paano ire-reset ang buong sistema ng Iran sa loob ng international framework. At dito, nagsimulang makita ng Iranian side kung gaano kalaki ang epekto ng bawat kondisyon na nakalista sa dokumento. Habang sinusuri ang bawat detalye, agad napunta ang focus sa pinakaunang bahagi ng kondisyon, ang nuclear program ng Iran.
Dito naging malinaw na ito ang pinaka-priority ng United States sa buong deal. Hindi lang simpleng limitation ang hinihingi. Ang nakalagay sa proposal ay total dismantling. Ibig sabihin, lahat ng existing nuclear infrastructure ng Iran ay kailangang i-decommission at sirain. Kabilang dito ang mga pangunahing facilities tulad ng Natanz Nuclear Facility, Fordo Fuel Enrichment Plant at Isfahan Nuclear Technology Center. Kasama rin sa kondisyon ang permanenteng commitment na hindi na muling magde-develop ng nuclear weapons ang Iran. Hindi ito temporary restriction. Nakasaad ito bilang long-term obligation na kailangang sundin kahit matapos ang initial agreement. Isa pa sa pinakasensitibong requirement ay ang total ban sa uranium enrichment. Kahit ang low-level enrichment na karaniwang ginagamit para sa civilian nuclear energy, hindi papayagan sa loob ng Iran. Sa halip, kailangan nilang i-transfer ang existing stockpile ng enriched uranium sa International Authority para masigurong hindi ito magagamit sa anumang military purpose. Hindi dito nagtatapos ang kondisyon. Kasama rin ang full access ng international inspectors sa buong teritoryo ng Iran. Walang restricted zones pagdating sa nuclear-related inspections. Lahat ng records, facilities at materials ay kailangang ipakita kapag hinihingi. Sa puntong ito, malinaw na hindi lang control ang target ng proposal, kundi total removal ng nuclear capability. Para sa United States, ito ang pinakadirektang paraan para matanggal ang long-term threat. Pero para sa Iran, ito rin ang pinakamalaking bahagi ng deal na may direktang epekto sa kanilang sovereignty at national security. Pagkatapos maunawaan ang epekto ng nuclear conditions, lumipat ang atensyon sa susunod na bahagi ng proposal, ang regional network ng Iran. Dito, malinaw na hindi lang internal capability ang target ng United States, kundi pati ang external influence na matagal nang ginagamit ng Iran sa Middle East. Sa dokumento, nakasaad ang requirement na itigil ng Iran ang lahat ng anyo ng suporta sa mga armadong grupo sa ibang bansa. Kabilang dito ang financial aid, weapon supply, training, at direct coordination. Dalawa sa pinaka-highlight na grupo ay ang Hezbollah at Hamas, na matagal nang inuugnay sa strategic operations ng Iran sa rehiyon. Hindi lang ito simpleng pagbabawas ng suporta. Ang hinihingi ay total cessation. Ibig sabihin, walang partial involvement, walang indirect channels, at walang covert operations na magpapatuloy. Lahat ng connection sa mga grupong ito ay kailangang putulin ng buo, kasama rin sa kondisyon ang mas malawak na pagbabago sa foreign policy approach ng Iran. Kailangan nilang ihinto ang pakikialam sa internal affairs ng mga kalapit na bansa, lalo na sa mga conflict zones kung saan historically may presence ang Iranian-backed groups. Layunin nito na bawasan ang tension sa rehiyon at alisin ang dahilan ng patuloy na instability. Sa perspective ng United States, ang proxy network ang isa sa pinaka-importanting tools ng Iran para mapanatili ang impluwensya nito kahit hindi direktang nakikipagdigma. Kaya kung mawawala ito, mababawasan ang reach ng Iran sa labas ng sariling teritoryo. Pero sa side ng Iran, ang network na ito ay bahagi ng kanilang defense strategy at regional positioning. Hindi lang ito support system, kundi isang paraan para mapanatili ang balance laban sa mga kalaban sa rehiyon. Kaya sa puntong ito, malinaw na ang kondisyon na ito ay hindi lang tungkol sa seguridad. Direkta nitong binabago ang role ng Iran sa Middle East. Pagkatapos ng usapin sa regional network, sumunod na tiningnan ang bahagi ng proposal na tumutukoy sa missile program ng Iran. Dito naging malinaw na hindi lang nuclear capability ang gustong kontrolin ng United States, kundi pati ang pangunahing conventional weapon system ng Iran. Ang nakasaad sa proposal ay may specific limitations sa ballistic missiles. Hindi lang simpleng reduction ang hinihingi. May malinaw na cap sa maximum range at sa kabuang bilang ng missiles na pwedeng i-maintain ng Iran. Ibig sabihin, hindi na pwedeng mag-deploy ng long-range systems na kayang tumama sa malalayong target sa labas ng immediate region. Bukod dito, nilinaw din sa kondisyon na ang anumang matitirang missile capability ay dapat gamitin strictly para sa defensive purposes. Hindi pwedeng gamitin bilang pang-offensive strike o pang-projection ng power sa ibang bansa. Ang interpretation ng defense ay ilalagay din sa ilalim ng monitoring, kaya hindi basta-basta pwedeng i-justify ang paggamit nito. Kasama rin sa proposal ang control sa future development.
Hindi lang kasalukuyang arsenal ang sakop, kundi pati research at production ng bagong missile systems. Kailangan limitado ang technological advancement sa loob ng itinakdang parameters. Ibig sabihin, kahit sa long term, hindi pwedeng bumalik ang Iran sa dating level ng missile capability nito. Sa pananaw ng United States, ang ballistic missiles ang pangunahing paraan ng Iran para magbigay ng deterrence kahit walang nuclear weapon. Kaya kung malilimitahan ito, bababa ang kakayahan ng Iran na magbanta sa mga kalapit na bansa. Pero para sa Iran, ang missile program ay isa sa natitirang core defense assets nila. Dahil sa mga restrictions sa ibang areas, ito ang nagsisilbing pangunahing panlaban nila sa external threats. Kaya ang kondisyon na ito ay hindi lang simpleng technical adjustment. Direkta nitong binabawasan ang military leverage ng Iran sa rehiyon. Matapos malinaw ang epekto sa military capability, lumipat ang usapan sa isang bahagi ng proposal na may direktang epekto sa buong mundo, ang kontrol sa Strait of Hormuz. Sa dokumento, nakasaad na kailangang ideklara ang Hormuz bilang isang permanenteng free maritime zone. Ibig sabihin, hindi pwedeng kontrolin ng Iran ang daloy ng mga barko, lalo na ang mga oil tankers na dumadaan sa ruta na ito. Lahat ng bansa ay dapat may malayang access, walang restrictions, walang threat at walang additional conditions. Ang requirement na ito ay hindi lang tungkol sa navigation. Direktang konektado ito sa global energy supply. Malaking porsyento ng oil shipments ng mundo ang dumadaan sa Hormuz. Kaya anumang disruption dito ay agad nararamdaman sa presyo ng langis at sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Para sa United States, ito ang isa sa pinakaimportanteng kondisyon sa buong proposal. Kahit matupad ang ibang bahagi, kung hindi magiging stable ang Hormuz, mananatiling mataas ang risk sa global markets. Kaya malinaw na priority ang pagbabalik ng normal na daloy sa ruta na ito. Pero sa side ng Iran, iba ang perspektibo. Ang Hormuz ay bahagi ng kanilang strategic position. Isa ito sa mga natitirang leverage na kaya nilang gamitin para magkaroon ng influence sa international negotiations. Kapag nawala ang kontrol dito, mawawala rin ang isa sa pinakamalakas nilang bargaining tool. Dito nagsimulang maging malinaw ang isa sa pinakamalalim na conflict sa loob ng proposal. Hindi lang ito tungkol sa security o economy. Usapin ito ng kontrol, kung sino ang may authority sa isa sa pinakaimportanteng maritime routes sa mundo. At sa puntong ito, hindi pa malinaw kung sino ang handang umatras para makamit ang kasunduan. Habang malinaw na mabibigat ang hinihingi sa panig ng Iran, kasunod nito ay ang bahagi ng proposal na tumutukoy sa kapalit. Dito, inilatag ng United States kung ano ang makukuha ng Iran kung susundin nito ang lahat ng kondisyon. Ang pinakaunang benefit ay ang total lifting ng sanctions. Ibig sabihin, aalisin ang mga economic restrictions na matagal nang nagpapahirap sa Iranian economy. Kasama dito ang pagbabalik ng access sa international banking system, pagtaas ng oil exports at pagbubukas ng trade sa iba't ibang bansa. Hindi ito partial removal. Ang nakasaad sa proposal ay full economic reintegration. Kapag na-meet ang requirements, pwedeng muling makipagtransact ang Iran sa global market nang walang parehong level ng restriction na naranasan nila sa mga nakaraang taon. Kasama rin sa offer ang assistance para sa civilian nuclear energy. Papayagan ng Iran na magkaroon ng nuclear power para sa electricity, pero ito ay strictly controlled at monitored ng international authorities. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng gamitin para sa military development, kundi para lang sa domestic energy needs. Isa pang mahalagang bahagi ay ang pagtanggal ng tinatawag na snapback sanctions. Sa mga nakaraang agreements, may mekanismo kung saan pwedeng ibalik agad ang sanctions kapag may violation. Sa proposal na ito, inaalis ang ganitong sistema para mas maging stable ang economic environment ng Iran sa long term. Sa puntong ito, malinaw ang structure ng deal. Malaki ang hinihingi sa Iran, pero malaki rin ang kapalit na ibinibigay. Ang tanong na ngayon ay hindi lang kung kaya nilang sumunod, kundi kung sapat ba ang kapalit para tanggapin ang mga pagbabago na direktang makakaapekto sa kanilang national strategy at long-term position sa rehiyon. Kasunod ng economic incentives, inilatag naman ang mekanismo kung paano sisimulan ang proseso ng kasunduan. Dito pumasok ang proposal
para sa isang 30-day ceasefire na magsisilbing transition period bago tuluyang ma-finalize ang buong deal. Ang ceasefire ay hindi automatic na permanent peace. Isa itong controlled pause kung saan parehong side ay titigil sa major military actions para bigyan ng pagkakataon ang negotiations na magpatuloy. Sa loob ng 30 days, inaasahang magkakaroon ng direct talks sa pagitan ng United States at Iran kasama ang mga mediator na bansa. Sa panahong ito, pag-uusapan ang detalye ng bawat kondisyon, lalo na ang implementation process. Hindi sapat na pumayag lang sa prinsipyo. Kailangan malinaw kung paano gagawin ang dismantling, paano ang verification, at paano ibibigay ang economic relief. May kasamang sequencing ang ceasefire. Habang nag-uusap ang dalawang panig, may mga initial steps na pwedeng gawin bilang sign ng good faith. Halimbawa, pwedeng magbigay ng limited access ang Iran sa inspectors, habang ang United States naman ay magpapakita ng initial easing sa ilang restrictions. Pero malinaw din na hindi ito risk-free. Kung may violation sa loob ng 30-day period, may posibilidad na agad bumalik ang tension. Kaya ang ceasefire ay hindi lang simpleng pahinga. Isa itong test kung kaya bang sundin ng bawat side ang mga unang hakbang ng agreement. Sa puntong ito, ang focus ay lumipat mula sa content ng proposal papunta sa execution. Hindi na lang tanong kung ano ang hinihingi at kapalit, kundi kung paano ito ipapatupad sa isang real-world scenario na may mataas na pressure at limitadong oras. Habang tumatakbo ang usapan sa loob ng ceasefire framework, naglabas din ng sariling posisyon ng Iran bilang tugon sa 15-point proposal ng United States. Hindi ito simpleng pagtanggi o pagtanggap. Isa itong hiwalay na set ng kondisyon na kailangang isaalang-alang bago sila pumasok sa anumang final agreement. Unang inilatag ng Iran ang requirement na itigil ang lahat ng military actions laban sa kanila. Para sa kanila, hindi pwedeng magpatuloy ang pressure habang pinag-uusapan ang deal. Kailangan malinaw na may security guarantee bago sila mag-comply sa anumang kondisyon na nakasaad sa proposal. Kasunod nito, naglagay din sila ng demand para sa reparations. Sa puntong ito, ang focus ay lumipat mula sa content ng proposal papunta sa execution. Hindi na lang tanong kung ano ang hinihingi at kapalit, kundi kung paano ito ipapatupad sa isang real-world scenario na may mataas na pressure at limitadong oras. Habang tumatakbo ang usapan sa loob ng ceasefire framework, naglabas din ng sariling posisyon ng Iran bilang tugon sa 15-point proposal ng United States. Hindi ito simpleng pagtanggi o pagtanggap. Isa itong hiwalay na set ng kondisyon na kailangang isaalang-alang bago sila pumasok sa anumang final agreement. Unang inilatag ng Iran ang requirement na itigil ang lahat ng military actions laban sa kanila. Para sa kanila, hindi pwedeng magpatuloy ang pressure habang pinag-uusapan ang deal. Kailangan malinaw na may security guarantee bago sila mag-comply sa anumang kondisyon na nakasaad sa proposal. Kasunod nito, naglagay din sila ng demand para sa reparations. Ayon sa kanilang posisyon, ang damage na naranasan nila sa infrastructure at economy ay hindi pwedeng baliwalain. Kailangan may compensation na ibibigay bilang bahagi ng anumang kasunduan. Isa pa sa mahalagang punto ay ang proteksyon ng kanilang regional allies. Hindi pumapayag ang Iran na basta na lang putulin ang koneksyon sa mga grupong matagal na nilang sinusuportahan. Para sa kanila, bahagi ito ng kanilang strategic defense at hindi pwedeng alisin ng walang kapalit na security arrangement. Pinakasensitibo sa lahat ang usapin ng Strait of Hormuz. Sa halip na gawing free zone, nais ng Iran na panatilihin ang kanilang kontrol dito. May mga indikasyon na gusto nilang gawing regulated passage ang ruta, kung saan may authority silang magtakda ng kondisyon sa mga dumadaan. Sa kabuuan, ang counter-proposal ng Iran ay nakafocus sa sovereignty at security. Kung ang US proposal ay nakatuon sa paglimit ng kakayahan ng Iran, ang sagot ng Iran ay nakatuon sa pagpapanatili ng kanilang kontrol at proteksyon laban sa future threats. Dito naging malinaw na ang negotiation ay hindi lang tungkol sa technical conditions, kundi sa mas malalim na usapin ng kapangyarihan at kontrol sa rehiyon. Pagkatapos mailatag ang dalawang magkaibang posisyon, doon nagsimulang lumabas kung saan talaga nagkakaroon ng matinding hindi pagkakasundo.
Hindi ito minor differences. May ilang bahagi na halos magkasalungat ang gusto ng United States at Iran. Unang issue, ang nuclear dismantling. Para sa United States, kailangan itong gawin ng buo at permanent. Walang compromise sa enrichment, walang partial operation ng facilities. Pero sa side ng Iran, ang ganitong kondisyon ay direktang pag-alis ng isang strategic capability na matagal nilang pinaghirapan. Para sa kanila, hindi ito simpleng compliance. Ito ay pagkawala ng isang mahalagang bahagi ng national defense at technological progress. Sumunod ang usapin ng regional network. Ang hinihingi ng US ay total disengagement. Pero para sa Iran, ang mga connection na ito ay bahagi ng kanilang long-term security strategy. Hindi nila ito tinitingnan bilang aggression, kundi bilang paraan para mapanatili ang influence at proteksyon laban sa external threats. Mas lalong lumalim ang deadlock sa missile restrictions. Habang gustong limitahan ng US ang range at quantity, ang Iran naman ay umaasa sa missile capability bilang pangunahing deterrent. Dahil limitado ang ibang bahagi ng kanilang military options, ang missiles ang nagsisilbing balanse laban sa mas advanced na forces sa rehiyon. Pero ang pinaka-critical na hindi pagkakasundo ay nanatili sa Strait of Hormuz. Hindi nagtatagpo ang dalawang posisyon. Para sa US, kailangan itong maging bukas sa lahat ng walang kontrol ng Iran. Para naman sa Iran, ito ang isa sa natitirang leverage na kaya nilang gamitin sa negotiation at sa future positioning. Sa puntong ito, hindi na lang ito usapan ng terms. Naging malinaw na ang bawat side ay may red lines na hindi madaling galawin. At habang tumatagal ang negotiation, lalong lumalabas na kahit may framework na, hindi sapat ang proposal kung walang side na handang mag-adjust sa mga pinakasensitibong bahagi ng deal. Habang nananatiling walang malinaw na kasunduan, nagsimulang maramdaman ng ibang bansa ang epekto ng patuloy na deadlock. Hindi na ito confined sa usapan ng United States at Iran. Unti-unti, naging global issue ang sitwasyon. Isa sa pinakaunang naapektuhan ay ang oil market. Dahil sa uncertainty sa Strait of Hormuz, naging volatile ang supply ng langis. Maraming shipping companies ang nag-adjust ng operations at may ilan na nagbawas ng transit dahil sa risk. Resulta nito, tumaas ang presyo ng oil sa global market. Kasabay nito, nagkaroon din ng epekto sa fertilizer supply. Dahil ang ilang raw materials ay dumadaan din sa parehong ruta, naapektuhan ang distribution. Ito ay nagdulot ng concern sa agricultural sector ng iba't ibang bansa, lalo na sa mga heavily dependent sa imported inputs. Sa aviation sector, ramdam din ang pressure. Tumaas ang presyo ng jet fuel na nagdulot ng pagtaas ng operational cost ng airlines. May ilang flights na naapektuhan at nagkaroon ng adjustments sa international routes. Hindi lang economic sectors ang naapektuhan, pati financial markets naging sensitive sa bawat update tungkol sa negotiation. Kapag may balita na posibleng mag-progress ang usapan, tumataas ang confidence ng investors. Kapag naman may indication ng breakdown, agad itong nakikita sa pagbaba ng market performance. Sa puntong ito, malinaw na ang negotiation ay hindi na lang bilateral issue. Maraming bansa ang may direct interest sa magiging outcome. Kaya habang patuloy ang usapan, tumataas din ang pressure sa parehong side na makahanap ng paraan para magkasundo dahil ang epekto ng delay ay hindi na lang sa kanila, kundi sa buong mundo na. Habang tumitindi ang epekto sa labas, nagsimula ring maramdaman sa loob ng Iran ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang ito usapin ng foreign policy. Unti-unti, nagiging domestic issue na rin ang desisyon kung tatanggapin o tatanggihan ang proposal. Isa sa pinakaunang naapektuhan ay ang economy. Dahil sa patuloy na restrictions at uncertainty, nahirapan ang local businesses na mag-operate ng normal. Bumagal ang production sa ilang sectors. At may mga kumpanya na nag-adjust ng operations dahil sa limitadong access sa international trade. Kasabay nito, tumaas rin ang pressure sa energy supply sa loob ng bansa. May mga ulat ng power shortages at rolling blackouts sa ilang areas na nakaapekto sa daily life ng mga tao. Ito ay nagdulot ng dagdag na frustration sa publiko, lalo na sa mga urban centers kung saan mataas ang demand sa kuryente. Sa political side, nahati ang opinyon ng leadership. May mga grupo na naniniwala na kailangang tanggapin ang deal para ma-stabilize ang economy.
Pero may iba naman na tutol dahil sa tingin nila ay masyadong malaki ang kapalit at posibleng magresulta sa pagkawala ng kontrol ng bansa sa sarili nitong strategic assets. Habang tumatagal ang negotiation, lalong nagiging critical ang internal decision making. Hindi na lang ito simpleng usapan sa pagitan ng dalawang bansa. Kailangan timbangin ng Iran kung alin ang mas mahalaga, ang immediate relief mula sa economic pressure o ang pagpapanatili ng kanilang long-term strategic position. Sa puntong ito, ang desisyon ay hindi lang tungkol sa pagtanggap o pagtanggi sa proposal. Ito ay tungkol sa direksyon ng bansa sa susunod na mga taon at kung paano nila haharapin ang balanse sa pagitan ng survival at sovereignty. Habang lumalalim ang internal debate sa Iran, may sarili ring pressure na nararanasan ang United States. Hindi lang ito simpleng diplomatic effort, may direktang epekto ito sa kanilang strategic position at political objectives. Sa strategic level, kailangan ma-convert ng United States ang mga gains nila sa negotiation table. Kahit may advantage sila sa terms ng proposal, hindi sapat iyon kung walang agreement na mabubuo. Kung hindi magtatagumpay ang deal, may risk na bumalik sa extended conflict na mas mahirap kontrolin. May concern din sa credibility. Kapag naglatag ng ganitong kalaking proposal tapos hindi ito ma-implement, posibleng maapektuhan ang perception ng ibang bansa sa kakayahan ng US na mag-lead ng international agreements. Kaya mahalaga na hindi lang makapag-offer ng deal, kundi makapag-close ng agreement na kayang sundin. Sa domestic side, may political pressure din. Ang administration ay kailangang magpakita na may progress sa foreign policy at kaya nilang mag-handle ng high-stakes negotiation. May expectation mula sa publiko at sa policymakers na dapat may malinaw na resulta, lalo na sa isang issue na may global impact. Kasabay nito, may limit din kung hanggang saan pwedeng mag-adjust ang United States. Kahit may willingness na makipag-negotiation, may mga kondisyon na hindi nila kayang baguhin dahil konektado ito sa long-term security objectives. Kaya kahit gusto nilang matapos ang usapan, hindi rin sila basta pwedeng magbigay ng concessions sa mga critical points. Sa puntong ito, parehong side ay nasa ilalim ng pressure, pero magkaiba ang dahilan. Para sa Iran, usapin ito ng internal stability at sovereignty. Para sa United States, usapin ito ng strategic outcome at international credibility. At habang papalapit ang decision point, lalong nagiging mahalaga kung sino ang unang mag-a-adjust para umusad ang negotiation. Habang parehong side ay nasa ilalim ng pressure, pumasok ang usapan sa pinakasensitibong yugto, ang actual negotiation phase. Hindi na ito tungkol sa pagpapasa ng proposal o paglabas ng counter. Dito na sinusubukan kung may puwang ba para mag-adjust ang bawat panig. Sa mga closed-door discussions, nagsimula ang paghimay sa bawat kondisyon. Hindi na tinitingnan bilang isang buong package lang, kundi isa-isang sinusuri kung alin ang pwedeng galawin at alin ang hindi. Sa ganitong setup, mas lumilinaw kung saan may flexibility at kung saan may matibay na limitasyon. Sa side ng United States, may focus sa pagpapanatili ng core objectives habang sinusubukang gawing mas practical ang implementation. Hindi lahat ng detalye ay kailangang baguhin, pero may mga bahagi na pwedeng i-adjust sa timing o sequencing para mas maging acceptable sa kabilang panig. Samantala, ang Iran ay naghahanap ng paraan para mapanatili ang ilang critical elements ng kanilang strategy habang nakikipag-usap. Sa halip na outright rejection, may mga indikasyon ng selective engagement, pagtanggap sa ilang aspeto pero may kondisyon sa iba. Isa sa mga naging approach ay ang pag-introduce ng phased compliance. Sa ganitong sistema, hindi sabay-sabay ipapatupad ang lahat ng kondisyon. May mga hakbang na pwedeng gawin muna bilang initial step, habang ang iba ay ilalagay sa susunod na phases depende sa progreso ng deal. Habang nagpapatuloy ang usapan, lalong nagiging mahalaga ang detalye. Hindi sapat ang general agreement. Kailangan malinaw ang timeline, verification process, at consequences ng bawat action. Ito ang bahagi kung saan madalas nagkakaroon ng delay dahil bawat salita sa dokumento ay may epekto sa actual implementation. Sa puntong ito, malinaw na ang negotiation ay nasa critical stage. May framework na, may mga posisyon na rin ang bawat side, pero wala pang final alignment. Ang susunod na mga hakbang ang magdidikta kung ang proposal ay magiging isang formal agreement o mananatiling isang planong hindi na ipatupad.
Habang papalapit sa dulo ang negotiation phase, umabot ang usapan sa punto kung saan kailangan ng gumawa ng konkretong desisyon ang bawat panig. Hindi na sapat ang discussion at analysis. Kailangan ng linawin kung ano sa mga kondisyon ang kayang baguhin at alin ang mananatiling hindi gagalawin. Sa side ng United States, may pressure na makakuha ng resulta nang hindi isinasakripisyo ang core objectives ng proposal. Ang focus ay kung paano makuha ang pinakamahalagang kondisyon, lalo na sa nuclear at security aspects, kahit may konting adjustment sa ibang bahagi ng deal. Samantala, sa Iran, lumilinaw na hindi lahat ng hinihingi ay kayang tanggapin sa kasalukuyang anyo. May mga indikasyon na tinitingnan nila ang posibilidad ng partial compliance, kung saan may ilang kondisyon na pwedeng tanggapin agad, habang ang iba ay ilalagay sa mas mahabang timeline o rerepasuhin pa sa susunod na phase. Dito pumasok ang usapin ng compromise. Hindi na ito tungkol sa kung sino ang tama, kundi kung ano sa mga kondisyon ang pwedeng i-adjust nang hindi nawawala ang pangunahing layunin ng bawat side. Halimbawa, may mga discussion kung pwedeng baguhin ang sequencing ng implementasyon o maglagay ng additional guarantees para sa security concerns ng Iran. Kasabay nito, naging mahalaga rin ang role ng mediators. Sila ang tumutulong maghanap ng middle ground sa mga bahagi na matagal nang hindi magkasundo. Sa pamamagitan ng back-channel communications, may mga proposal na lumalabas na hindi agad inilalagay sa official document, pero nagsisilbing basihan ng posibleng compromise. Sa puntong ito, ang negotiation ay nasa pinakadelikadong yugto. Isang maliit na adjustment lang ay pwedeng magbukas ng daan sa agreement, pero isang matigas na posisyon ay pwedeng magbalik sa deadlock. At habang lumiliit ang oras para magdesisyon, lalong nagiging malinaw na ang susunod na hakbang ay magdedetermina kung matatapos ang usapan sa isang kasunduan o babalik ito sa mas komplikadong sitwasyon.